O ano kayo ngayon mga DDS, mga supporters ni Digong? Yung 17 OFW sa Qatar po, mga kababayan, nakalabas na. Ang personal na tumulong po, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, the charges against the 17 Filipinos arrested in Qatar for supposed illegal assembly have been officially dismissed, sabi po ng Palasyo Malacanang kanina. Communication Secretary Claire Castro said, according to Castro, Marcos closely monitored the situation. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 kababayan natin dito sa Qatar. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Just time muna po tayo. Padala ni Tracy Tisoy. Kwento ito mga kababayan ng nagingalo ng negosyanteng inchik. Matanda na rin kasi, kaya nasa deathbed na siya. Inaana po yung buong pamilya niya. Sabi ng matandang inchik, akin asawa, andito ba? Sabi ng asawa, yes dear. Aking panganay, andito ba? Sagot ng panganay, yes pa. Aking pangalawa, andito ba? Sagot ng pangalawang anak, yes pa. Then sabi ng matanda, akin bunso, andito ba? Sagot ng bunso, yes pa. Sabi ng matanda, langya, andito kayo lahat? Sino tao sa tindahan natin? Nagalit yung matanda. Mamamatay na lang. Tindahan pa rin po ang bantay sa tindahan pa rin yung nasa isip. Walang tao sa tindahan. Ganon katindi. Nagalit pa. Lahat na niya, nandito kayo. Walang bantay sa tindahan. May ganon. Matik na po. Tracy Tisoy, padala mo na lang yung GCash number mo. 200 pesos. Kasali ka na rin sa sa monthly raffle draw. 5,000 pesos yung mabubunot natin. Pag hindi ka nabunot, qualified ka pa rin sa grand draw sa December. 10,000 yung price. Ito na. Balik na tayo mga kababayan dito sa ating seryosong topic. Ano kayo ngayon mga DDS, mga supporters ni Digong? Yung 17 OFW sa Qatar po mga kababayan, nakalabas na. Ang personal na tumulong po, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, na-dismiss yung kaso. Qatar dismisses charges versus arrested Pinoy. Cite its diplomatic ties with the Philippines. Sa press briefing mga kababayan kanina, sinabi ni press officer Jose Claire Castro, ang pagkaka-release sa mga arrested Filipinos was due to President Marcos' swift action on the issue. Kahit winawalang iya ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero sinasakluluan pa rin kayo. You see, wala man pa lang po mga kababayan na ginawang effort. Si Sara Duterte, umuwi na siya kagabi. Wala man lang mention na nag-effort man lang siya. Lahat pang sarili lang po nila yung inaasikaso. Pero ang nagsulsul mga kababayan nito, sila, lalo na po si Atty. Harry Roque. Kaya nga po yung challenge sa kanya ng ilang mga congressmen. Ang challenge kay Roque, bakit niya hindi mo tulungan yung mga Filipinong na nakulong doon sa Qatar, imbes na daldal ka ng daldal. Anyway, rejected siya as member ng team, legal team ni Sara. Kasi sabi ni Sara, ayusin mo niya yung asylum mo, na malamang mga kababayan, hindi man i-approve. Kasi ang pending asylum seekers po, pending application po, sabi mga 40,000 yung nakapila. Malabo po na i-approve, lalo kung ano-ano ang pinagdadaldal ni Harry Roque. So ni isa sa kanilang kampo mga kababayan, walang ginawang effort. It is our President, si President Bongbong Marcos, ang tumulong po para makalibre.
hindi makulong. Kasi po, ang ganyang violation pala, up to 3 years na pagkakakulong ang penalty. And 788,000 pesos na multa. Imagine that. Ito yung magandang balita para sa ating mga kababayan na nakulong habang ginagawa nila ng masama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ilalait nila, minumura nila mga kababayan at nasubo sila sa problema. Kakakampi, kaka-defend kay Digong, wala man pong tulong na binigay yung kampo ng Duterte. Ito yung balita ngayon. The charges against the 17 Filipinos arrested in Qatar for supposed illegal assembly have been officially dismissed, sabi po ng Palasyo Malacanang kanina. Communication Secretary Claire Castro said this following the meeting of President Marcos with Qatari Ambassador to the Philippines Ahmed bin Asad Al Hamidi on Monday. Sa kanyang press briefing, sinabi po ni Castro that the release of the arrested Filipinos was due to President Marcos' swift action on the issue. Nakikita po natin kung gaano po kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. According to Castro, Marcos closely monitored the situation. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 kababayan natin dito sa Qatar. At ito po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Nakita ninyo, mga kababayan, pagkatapos masama pa rin ang loob ninyo. Tingnan natin kung may pasasalamat man lang. Pero I doubt kung magbigay ng pasasalamat ang kampo ng mga Duterte o mismo yung mga OFWs na nakulong. Kasi po, wala sa kanilang vocabulary ang ganon. Si Sara Duterte nanalo po dahil sa tulong. Yung mga Duterte, kung hindi man po sila makakaposisyon sa gobyerno, sa national government, lalo na po si Digong, kung hindi po sinuport ng Marcos, kinampanya po ni Amy Marcos. So siyempre, yung mga Marcos supporters po, ibinoto si Digong. Ganon din po si Sara, kinampanya ni campaign manager po si Martin Romualdez. Sabi nga natin, mismo sa kwento ni Sara na nagpasalamat siya kasi sumasalang na lang siya sa stage. Lahat po na pangangailangan niya provided na po. Security, pati yung pagkain po. Magsasalita na lang siya sa stage. Pero si Martin Romualdez pa ang unang inintensyonan. Gustong ikudita ng kanyang best friend na si Aling Maliit. Tapos idimot ni Martin Romualdez, dinimot si Aling Maliit, sumama yung loob ni Sara. Tinawag na tambaloslos si Martin Romualdez. And the rest is history, mga kababayan. The worst yung magbanta na mga kababayan si Sara. Binantaan na papatayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Ganun katindi po. So ito yung sinusundan ng kanyang mga supporters, mga ingrato po. Pero tingnan natin sa mga susunod na oras at araw kung maririnig man lang natin ang pasasalamat mula dito sa 17 Filipino OFWs na nakulong. At dahil po sa personal na intervention, pakiusap sa ambasador ng Qatari government ng ating Pangulong Bongbong, dinismiss yung kaso. You see? Citing the Qatari envoy, Castro said the release of the arrested Filipinos was a reflection of the good relationship between the Philippines and Qatar. Ayon kay Ambassador Al Hamidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. As if the arrested Filipinos could return to their normal routine or go back to the Philippines, sabi po ni Castro, it was up to them. Sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila na magtrabaho. Choice nila po kung ano po ang gusto nila. Nakita na ninyo, mga kababayan. So ito po ang refleksyon ng kabutihang loob ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gawan mo man siya ng masama, gagawan ka pa rin ng mabuti. Walang lugar sa puso ng ating Pangulo yung salitang paganti. Siya, mga kababayan, tutok lang sa kanyang trabaho. Gusto niya na mapaganda ang buhay ng bawat Filipino habang araw-araw siyang sinisiraan ng mga DDS at mismong mga Duterte. You see? Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinabi ni Yossi Castro.
Radio Pilipinas. Morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po, nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And then, span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba ng pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin pong good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Na they can go back to their normal lives, pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar, or if they choose to, they can return to the Philippines. Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Another issue that nabanggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak that the reason the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila during the time that they were detained. May we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na-charge? Sa ating pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. So, dahil nga po sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Qatari Ambassador, napagbigyan po tayo na ang ating kapwa Pilipino na nahuli o na-detain ay makalaya po at hindi na po masampa ng kaso pa. So tama po, the President himself made a direct appeal to the Qatari government. When was that made po? Sa ating pagkakaalam ay kanina po nagkaroon ng pag-uusap. Kanina po nagkaroon po ng pag-uusap at nagkaroon na po ng sinabi na ito nga po yung good news. Kung ano po yung timeline, kung kailan sila nag-usap, ay hindi po sa akin na ibigay yung pinaka-detail. Ngayon, mga kababayan, doon naman po sa isyu ng ating tatlong mga kababayang Filipino na inaresto, inakusahan po kasi ng paniniktik sa China. Nagpalabas na rin po ng statement yung ating Palasyo Malacanang. Balikan natin si Yusek Castro. Yusek, good morning. Does the Philippine government consider the arrest of Pinoys for suspicion of espionage as an escalation of tension between the Philippines and China, especially since the NSA believes this is merely a retaliation of the Chinese side over the arrest of their nationals for the same suspicion? At kung meron po bang specific instructions ng Pangulo kung paano natin i-handle ang kasong ito? We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not say that because there's no final investigation on that matter. But there is still ongoing investigation on that. And we will just defer all the details to the FA and to DND. Any specific instructions from the President? Have you taken this up with him? Yes, there is always a instruction to help our Filipino citizens, the Filipino citizens abroad, facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. All the necessary help and assistance will be provided. So, yan po mga kababayan, dito natin makikita ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi namimersonal. Maging yung mga taong galit sa kanya, ginagawa pa rin niya ang trabaho para sila mapaglingkuran. Yan ang pagkakaiba ng Marcos sa ibang mga politiko. Pagkakaiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga politiko. Kasi kung iba po, pababayaan na po. Sa sama ng ugali nitong mga DDS po, kung ibang mga politiko, pabubulukin na siya para madala. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.